Hindi lahat ng madadatnan mo sa bahay ay dapat mong kausapin. Minsan, sapat na ang pag-abot. Minsan, dapat mong tanungin kung sino talaga ang humahawak ng pinto. Ako si Jonel, delivery rider sa isang kilalang app. QC area ang coverage ko mula Rodriguez hanggang Balara. Karaniwan lang ang araw na yon, init, traffic, gutom, normal na hassle. Mga bandang alas 4:45 ng hapon, tumunog ang app. New order, McDo Combo Meal, pay via cash. Location, isang townhouse sa loob ng gate ng subdivision sa may Project 6. Mukhang chill lang, wala pang 2 kilometro. Confirmed agad ang order kaya sinugod ko. Pagdating ko sa bahay, medyo tahimik. Yung tipong walang kaluskos. May gate pero di nakalak. Umapat ako, pinindot ang doorbell. 1 beses, 2 beses, wala. Bumukas ng dahan-dahan ang pinto. Isang batang babae ang lumabas. Mga 7 o 8 taong gulang. Maputla, nakaputi. Mahaba ang buhok at medyo namumugto ang mata. Tahimik lang siya. Sabi ko, "Hi, delivery po. Order po ito ng McDo. 179 na piso lang." Wala siyang sinabi. Inabot lang niya ang kamay niya at iniabot ang bayad. Sakto ang sukli. Tahimik. Walang salita. Wala man lang ngiti. Kinabahan ako saglit pero baka shy type lang. Kaya tumangulang ako at sumakay ulit ng motor. Hindi pa ako nakakalayo. Nang 5 minuto, tumawag yung customer. Number matched. Siya yung nasa resibo. Pagsagot ko, galit ang boses. "Kuya, bakit mo iniwan sa gate? Kanina pa kami naghihintay. Wala namang tao doon." Nagulat ako. "Ay ma'am, may batang babae po na tumanggap ng order. Nasa loob ng bahay niyo. Akala ko po anak niyo." Tumahimik sa kabilang linya. Maya-maya, "Wala kaming anak, kuya. Kami lang ng asawa ko dito. Wala ring ibang tao ngayon sa bahay." Nanlamig ako. Napatigil ako sa gilid ng kalsada. Bumalik ako. Kailangan kong makasigurado. Pagdating ko, sarado na ang gate. Lumapit ako ulit pero hindi ko na pinindot ang doorbell. Sumilip ako sa bintana. May nakalagay ng kandila. Nakasara ang pinto. Tahimik ang buong bahay. Biglang may kumalabog sa itaas. Parang tumakbong bata. Lumabas ang lalaki. Siguro yung asawa. Tinawag ako. "Kuya, anong sabi ko kanina? May batang tumanggap." Tumango ako. Inilarawan ko pa. Maputla, mahaba ang buhok, nakaputing damit. Napatingin siya sa misis niya. Nanginginig na rin. Hindi ikaw ang unang nagsabi niyan. Noong early 2000 daw, may batang babae na naaaksidente sa mismong bahay na yon. Nahulog daw sa hagdan, namatay agad. Mula noon, iba't ibang tao na ang tumira. Pero iisa ang sinasabi. May batang babaeng mahilig tumanggap ng bisita. Tahimik, maputla, laging nakaputi. Pagkaalis ko sa bahay, hindi ko na pinansin ang susunod na delivery agad. Bago ako umuwi, tiningnan ko ang pera na inabot sa akin. Luma. Gusgusin. Parang hindi galing sa kasalukuyang panahon. Hindi ko alam kung sino ang pinagmulan ng pera. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi lahat ng tumatanggap ng delivery ay tao. Sa panahon ng makabagong teknolohiya, hindi lahat ng konektado ay buhay. Minsan, maski sa simpleng order ng fries at burger, may kaluluwang gutom pa rin, hindi sa pagkain, kundi sa koneksyon. Kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-share ang kwentong ito sa mga takot mag-isa sa bahay.